Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sabi, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin mo. Tatanong ko ba ganito? Tatanong ko sa inyo. My question. Itatanong ko lang. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. James Udyang, Evangelical. Ang tanong ko po, Brad Eli, ganito. Sige po. Sa pagkinig ko po sa inyong pangangaral, ay natuklasan ko po na may mga aral sa aming samahan na wala sa Biblia. Kung minsan pa, invento lang. Ngayon, ang tanong ko, pwede ba na yung mga maling aral ay amin na lang ituwid kahit di na kami aanib sa inyo? Sa inyong relihiyon? Opo. Itutuwid mo? Anong relihiyon mo, iho? Evangelical. Evangelical. Paano mo itutuwid? Di naman ikaw ang pastor. Ayun lang. Malaking problema yon. Kung ikaw ang leader, pwede mong ituwid. Member ka lang, papakinggan ka ba ng pastor mo? Mababawasan ang kita niya pag pinatuwid niya yung ikapo. Yung kasing ikapo, hindi utos ngayon yon. Utos po yun nung panahon ni Moises. Yung ikapo. Basahin natin ang Hebreos 7:5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ano po ang inutusang kumuha ng ikapo or 10%? Yung mga anak ni Levi na saserdote. Yung tinatawag sa Bibliang Levitical priests. Yun ang binigyan ng utos ng Diyos, kumuha ng ikapo. Itong mga pastor ngayon ng evangelical, born again, kuha ng ikapo. Hindi naman sila Levitical priest. At sa kayang utos dyan, pinalitan na po yan. 7:5 yan, lagay mo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung pagkasaserdote ng Levita, kailangan palitan ng kautusan. Kaya hindi na po ikapo utos ngayon. Ang utos ngayon, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Lagay natin sa Ilocano. Tunggal maisda, it din na kumati pinanggap na ti puso na, saan nga itidakas anakem wenno mapilpilit. Tati Diyos, ayatin na tiwangted asi aayat. Hindi ikapo yan. Kung alin yung idinidikta ng puso mo, yun ang ibibigay mo na masaya. Tati Diyos, ayatin na timangted si aayat. Tamo? Yung nagbibigay ng masaya, kusa, yun ang mahal ng Diyos. Hindi na ikapo. Ngayon, pwede mo bang ituwid yan? Papayag ba pastor mo, mawawalan siya ng kita. Kaya, alam mo, pag mali ang turo, hindi dapat, lalo na hindi naman ikaw ang nangangaral, dapat umalis ka na lang dun sa mali. Yun ang utos. Pakinggan mo Roma 16:17. Basa. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi
at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kamali, lalayo ka, aalis ka. Lalabas ka. Ang katunayan, 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kamali, aalis ka. Hindi mo kasi kayang ituwid, lalo na batang-bata ka, yung pastor mo, meron ng tahid yun eh. Alam niyo yung tahid, yung kumbaga sa sabunging manok, yung mahaba na tahid, matigas na ang buto nun. Kaya masasabi ko sa iyo kapatid, sabi mo, itutuwid mo na lang yung aral nyo sa evangelical. Aba, ikaw muna mag-leader para maituwid mo. Pero kung follower ka, kakagalitan ka pa ng pastor mo. Kaya mas mabuti, umalis ka na lang doon dahil mali yun. Ganun yun.